Sa puntong ito ng ating programa, muli na naman tayong mabibigyan ng kaalaman at babala sa iba't ibang estilo na ginagawa ng mga kriminal at kawatan para makaisa at makapanlinlang sa ibang tao na nais nilang biktimahin. Kaya maging handa dahil narito na ang segment na modus operandi. Mag-ingat po sa mga kriminal na gumagamit ng automated teller machine o ATM. Maging alisto sa paligid at baka mabiktima ng ATM card switching gang. ATM o automated teller machine. Isa itong sagot ng makabagong panahon para sa mas madaling paraan ng pagkuha ng pera. Ngunit sa ngayon, isa na rin itong kagamitan upang makapanlinlang ang mga kawatan na mga inosenteng biktima. Ilang buwan pa lang ang nakararaan ay lumabas sa mga pahayagan at telebisyon ang isang bagong modus operandi na kung tawagin ay card switching. Miss! Pera mo naiwan. Pera mo naiwan dito. Check mo. Sa'yo to, naiwan mo. Hindi sa akin yan. Hindi, ikaw lang naman sa hotel ko eh. Hindi, exact na yung pagkakuha ko ng pera. Hindi, sa'yo talaga to. Wala pa akong i-insert. Try mo. Ayon sa mga salaysay, nagsisimula ang modus na ito sa mga ATM areas. Dito, umaaktong magwi-withdraw ang mga kawatan. Dito nila iispatan at lalapitan ang mga biktima at isasagawa ang masamang balak. Itong card switching, ito yung kukuha ng ATM dun sa machine ngayon. Pag withdraw ka, na aalis ka na, and then meron sa mobile siya nakasunod na magsasabi na hahabulin ka na, and then sasabihin niya doon sa tao na bibiktimahin niya na, ma'am, meron pong naiwan doon sa machine, and then sasabihin ngayon ng bibiktima na hindi akin, yan, sasabihin niya. Ngayon, ang gagawin naman nung kung gusto niyo i-balance inquiry niyo para malaman niyo na pera niyo to. Siyempre, ikaw naman yung in good faith, akala mo, mapagkakatiwalaan yung babae na nagbibigay siya ng 2,000. Ikaw naman ngayon, pupunta ka doon sa 8 sa may machine para i-verify mo. Hindi mo alam na meron kang, yung babae na nagsabi siya, meron kasama sa likod na tinitingnan yung PIN number na pinindot mo ngayon. Ang sasabihin niya, ma'am, ako na lang po kukuha nung ATM card nyo. Siyempre ngayon, pagkaabot sa iyo nung ATM, pinalitan niya na yon. Siyempre, ang nakita niya, kamay lang eh. Pagpasok dun sa may ATM machine, hindi mo alam na pinalitan niya na yon. Then mabilis ang kamay, kaya card switching eh. May magic to eh. Parang meron silang mabilis ang mga kamay ng mga to, babae. And then yun, pag nakuha nung may-ari ng ATM, papasok ka sa babae, siyempre, hindi na titingnan yun, and pa sa wallet, tago sa bag, aalis na. Pero yung pag-alis niya yun, nakuha na yung
ATM niya. Hindi niya alam, pag mag-withdraw na siya sa mga susunod na mga araw, papasok niya, pagtingin niya, hindi na mag-access dito sa may code niya dahil kasi hindi na doon magugulat ang may-ari na bakit iba na to. Ngayon maalala niya na nag-withdraw siya, may nagbigay sa kang ATM yun na. Dahil na rin sa maayos na kasuotan ng mga manggagansyo, tiwala ang biktima at papayag itong tumabi sa kanya ang suspect habang abala ito sa pagpindot sa naturang ATM. Dito naggagawa ng hakbang ang mga kawatan. Mayroon silang iba't ibang ATM card na kawangis ng sa biktima. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi mapapansin ng biktima na napagpalit na pala ang kanyang ATM card. Ano to nung nalaman nilang merong nahuli rito, marami nagpuntahan din mga almost mga 6 ang complainant na to. Iba-ibang mga modus ang ginawa niya rito. Ang una na biktima niya, na retired teacher, nakuha niya 100,000. Ginamit niya yung ATM within 3 days lang. Withdraw yun. Ngayon, isa naman, 700,000 na hindi alam ng babae na pumunta pa sa Thailand, nag-ibang bansa pabalik na rito, ubos na rin yung ATM ng 700,000. Dahil hindi ko na alam ano pong nangyari ng iba Dahil na rin sa sunod-sunod na mga insidente ng pagnanakaw sa isang ATM machine sa loob ng isang mall, nagpa siyang magsagawa ng entrapment operation ang kapulisan. Nasa kote sa operasyon ng isa sa mga suspect habang ang isa pa nitong kasabwat ay patuloy pa ring pinaghahanap ng kapulisan. Nahuli na dito yan sa presinto sa Station 7 nung August 5, 2011 dito sa may SM Hypermarket. Ngayon, nahuli to dahil kasi may mga kasama rin siya. Matagal na palang modus na itong babae na to na marami siyang grupo. Nahuli na rito yan ang nangyari dito sa kaso na to, yung Republic Act 8484, yung Access Device Act of 1998. Ito ang ilang payo ni SPO2 Cartalia sa ating mga tagapanood upang hindi kayo mabiktima ng ganitong klase ng modus operandi. Sa mga kinauukulan, kung sino po ang sa inyo, hindi nyo kakilala na nagpapanggap na lalapit sa inyo, na namumuhunan din sila Hindi naman porket na namuhunan sila ng halagang ganon, ang mawawala ay mas malaki pa doon sa pinuhunan nila. Pagka gano'n may mga tao lumalapit sa iyo na akala mo na mababait o mapagkakatiwalaan at hindi mo naman kilala, huwag nyo na entertaining. Sa tabi nyo na lang yung sabi mo, hindi kita kilala, wala akong naiwan doon sa ATM na yan o whatsoever. Dahil alam mo naman na wala ka naman talagang withdraw. Bakit ka pa pabalik sa ATM at para i-verify? Hindi mo alam, kukunan lang pala ng yung number ng ng PIN code mo doon sa ATM mo. The rest doon, iba lang ang card na mapupunta sa'yo. Para sa mga kawatan na yan, mag-ingat na kayo dahil hindi na kayo patawarin ng mga kapulisan namin sa Station 7. Alam namin mga ginagawa ninyo. At mula sa Pulis Ako, Pulis Nyo Po program, narito rin ng ilang mahahalagang paalala kung sakaling kayo ay gumagamit ng ATM card at ATM machine. Kung gumagamit ng ATM card, siguraduhin protektado ang keypad kung saan mo pinipindot ang iyong PIN number. Laging siyasatin ng ATM machine na gagamitin. Kung mayroong kakaibang bagay sa pinagpapasukan ng ATM card, mabuting wag na lang itong gamitin at humanap ng ibang ATM machine. Huwag ipagsabi ang iyong PIN number maging sa pamilya o kaibigan, lalong-lalo na sa hindi kakilala. Pumili ng PIN number na madaling makabisa, ngunit huwag itong ibase sa birth date, anniversary o telephone number. Kung sakaling hindi lumabas ang iyong ATM card, ipagbigay alam agad ito sa kinauukulan. Kung sakali, huwag umalis sa ATM machine hanggat hindi pa naire-report ang pangyayari. At higit sa lahat, kung sakaling hindi ka komportable na may kasunod, mabuting paunahin na lamang ito bago magsagawa ng pansariling transaksyon.
Palaging tandaan, maging listo sa mga mapagsamantalang tao. Kanilang estilo, dapat maging alerto kayo. Maging mapagmanman sa mga taong nais man lamang. Huwag maging biktima ng kanilang modus operandi.